Marcos nagmukhang tanga sa interview. Marcos Jr. handang paimbestigahan ng kanyang sarili. Isang profesor, binanatan na si Marcos. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers at ito, muling nagbabalik. Ang tagal kong di nakapag-vlog. Tagal natin di nakapag-vlog mga mga halos isang linggo rin. Huling vlog natin yung kasama pa natin si Ma'am Cathy Binag. O alam niyo ba, sobrang ganda ni Ma'am Cathy Binag. Oo, talagang kapag makita mo siya ng personal, talagang malulula ka. Oo, di ba maganda na siya sa camera? Naku po, mas maganda pa sa personal. Saka higit sa lahat, napakabait ng taong yan. Sobra. Na talagang kaya niyang sakyan yung trip, kaya niyang sakyan yung namin, mga biro. No? Sobrang gaang niya sa pakiramdam na makasama namin siya sa Banateros. Saka abangan niyo pa yung mga susunod na pagsasama ng Banateros Brothers at ni Ma'am Cathy Binag, ha? At ayun nga, pero alam nyo, ito lang bago tayo mapunta dun sa mga topic natin. Kwentuhan ko lang muna kayo ng konti, no? Alam nyo ba, nung magkasama kami nila Ma'am Cathy, marami siyang nabanggit sa amin Marami siyang nabanggit sa amin ng mga karumal-dumal na hindi pa pwedeng ilabas. At yung about din dun sa video ni na tinutukoy ni Bibi Sara. Naku po. Kung alam nyo lang kung alam nyo lang yung so ngayon hindi pa kasi pwedeng ilabas. At hindi pa namin pwedeng sabihin. At ayun nga, meron din doon na bulgar, yan katulad niyan nila Abante, nila Dan Fernandez, nila si Cheese Escudero. Gago! Oo, marami doon. Maraming mga sinabi si Ma'am Cathy Binag. Pero siguro mga ilang days lang malalaman din natin kung ano yung mga at malalaman nyo rin kung ano yung mga ng mga napagkwentuhan. Abangan nyo na lang yan sa mga live ng Banateros. Siyempre sa SMNI, please subscribe. Nabubulol ako Please subscribe po sa bagong channel ng SMNI na DCAR 1026 News. Yan, napaka-subscribe po at mega love shoutout sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers at dito na rin sa aking YouTube channel na Jay Guevara TV. Siyempre, bago natin dito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa aming mga video araw-araw. So eto na nga. Medyo medyo inaayos ko pa kasi itong background ko. Kaya medyo tawag dito, medyo para sa akin parang over yung puti. Dahil hindi naman ako ganyan kaputi sa personal. No, so ayusin pa natin yan Siyempre, at kung mapapansin nyo, medyo pawisan ho tayo dahil hindi pa nakakabit ang ating earcon. Earcon no? So ito, bago lahat pag-usapan natin tong balita mapatungkol dito, tawang-tawa ko dito, papaimbestigahan ni Marcos Jr. yung kanyang sarili o yung kanyang mga bataan. No, ewan ko ano nasa isip nitong taong to. Sino ang papaimbestigahan nito, no? Pero maganda rin to kung sakali Pero alam na natin kung halimbawa paimbestigahan yan, yung about sa flood control, nasa dulo ng video natin yan. So ito Press Marcos aminadong hindi kinaya ng flood control ang ulang dala ng bagyong si Christine. Flood control pa nga, nasisi pa nga. Nasisi pa yung flood control, parang gusto pa ata nila yung yung flood control pa yung mag-adjust sa kanila no. Ang lupit din no. Ito, panoorin natin ang balita ng TV5. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na hindi sapat ang ginawang disaster response ng gobyerno sa pananalasa ng bagyong Christine at sa dami ng mga nasawi. Itinuturing din niya itong malaking trahedya. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili.
Ngayong National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine, nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Ground Zero ng Talisay, Batangas, o yung lugar na pinaka-napuruhan ng bagyo. Dumalo siya sa isang misa para sa 20 nasawi sa Talisay dahil sa bagyo. Sabi ng Pangulo, ano yung mga nasa likod? Plywood? Plywood, yero, tsaka kahoy. Kailangan talaga nakaharap sa camera no? Oo nga naman. Para nga naman kitang-kita dun sa camera yung mga ipamimigay ng mga materyales sa taong bayan. Gago! Iba din Iba din to si Bangag no? Oo, ang galing din ng mga set-upan nitong mga to, play. dapat suriin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang disaster response ng pamahalaan. Layunin natin na hindi na maulit ang pagkawala ng buhay dahil sa kalamidad. Layunin natin na hindi mawala ang buhay dahil sa kalamidad. Marcos, pang ilang bagyo na yan Gago! Ngayon mo lang napagtanto na dapat palang pahalagaan ang buhay ng mga kapwa mo Pilipino para protektahan sa mga kalamidad. Late ka lagi, no? Yung presidente natin laging tag dito kung may taong advance. Kung may taong laging advance, ito naman si Marcos laging late. Anak ka ng teteng. Ngayon ka pa sasabi, panahon natin na ang kaanuhan ng mga... Uy, naku po. Ito na mas matindi ang mga bagyo ngayon. Mas malawak, mas malakas, mas mabilis ang pagbabago. Cool! Mas daw, mas malakas, mas matindi ang mga bagyo ngayon. Ano ka ba? Ang dami-dami. Bakit yung Yolanda? Mas dihamak na mas malakas yun sa sa Christine. At meron pa dati, yung dati na nakalimutan ko yung nag-landslide sa parting Leyte. Alam ko kasi malakas din na bagyo yun nakalimutan ko lang yung bagyo na yun pero may mga napanood ako, hindi ko lang matukoy kung saang balita, pero noon pa mga ilang taon nang nakalipas na may bagyo akong napanood na halos yung bus. Alam niyo yung bus, halos yung bus na napapatagilid niya yun talaga mas malakas yung kay Christine. Hindi, lahat naman ng bagyo at aminado naman tayo kahit naman nung panahon ni PRRD may mga bagyo at nagkakabaha din naman, pero hindi naman ganito kalala. At yung action kasi, ang hinahanap kasi ng taong bayan, yung action. Yung mabilisang aksyon, mabilisang pagtulong sa mga kababayan nila. Ayun yung isa sa mga napupuna dito ng taong bayan na bakit kung kailang walang bagyo, biglang dumating ka. Biglang dumating yung tulong mo. Diba? Yun yung yun yung palaging binubungad ng taong bayan na tapos na yung bagyo ilang beses nang lipas na, matagal nang wala yung bagyo pero ikaw wala ka pa rin. At masakla pa nga dito, nagbigay ka nga ng bangka, wala naman ng baha. Tapos tsaka ito hindi nyo napapansin, si Marcos lagi siyang may mga alibay. Lagi siyang may dahilan. Natatandaan nyo dati yung unang bagyo na nasira din yung mga flood control. Ano ba nangyari nun? 'Di ba? Ang kanyang dinahilan may isa daw flood control na binangga daw ng barko. Sabi ko, saan yun? Diba? Yun yung mga marami siyang dahilan, marami siyang patutsada na para hindi lang siya masisi. No? Talagang ibang-iba talaga to si Marcos kaysa kay Duterte. Hindi naman natin sila pinagtutulad. Wala talaga sa kalingkingan ni PRRD itong si Marcos Jr. Aminado naman tayo doon na yung una, akala natin mas mahihigitan niya si PRRD or si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaso sa nakikita natin ngayon parang na mas nahihigitan niya si Ninoy Aquino
sa pagiging worst president of the Philippines. Gago! Oo, yun naman talaga eh, di ba? Parang mas hindi niya nahihigitan sa pagiging magaling na presidente. Nahihigitin niya si Ninoy Aquino sa pagiging walang kwentang presidente. Yun talagang totoo. Masakit man pakinggan yun, pero yun po yung totoo, ha? At itong sinasabi ko ay hindi naman po ito sa akin lamang, kundi sa buong ang Banateros is boses ng taong bayan yan, no? Hindi lang sariling opinion namin, kundi opinion to ng lahat. Yun naman talaga totoo. Masaktan na kayo kung sa masaktan, gano'n naman talaga. Dumalaw din ang Pangulo sa Laurel, Batangas. Dito niya sinabing game siya sa plano ng mga senador na busisiin ang flood control project ng gobyerno. Binigyang diin ng Pangulo ang dami ng ulang ibinagsak noon ng Bagyong Ondoy noong 2009. Halos doble raw niyan ang Dapat hindi lang sa Senado busisiin yung about sa project ng flood control, kundi pati na rin sa Congress. No, para hindi bias, kasi nga pag sa Senado lang, alam naman natin na yung hindi naman lahat ng mga nasa Senado ay mga bataan ni Romualdez or nitong ni Marcos Jr. So kailangan din busisiin din ho yan sa Kongreso or sa Kamara. Hindi pa pwedeng hindi po pwedeng sa Senado lang, parang medyo naman ata unfair. ang ibinuhos ng Bagyong Christine. Kaya giit ng Pangulo, dapat intindihin ng mga tao na hindi lang ito usapin ng flood control. Issue na rin ito ng climate change. Climate change ano ba naman yan? Hindi naman magkakaganyan nyo kung hindi dahil di sa flood control. At sige, sabihin na natin climate change nga sinasabi mo. Bakit yung mga namumutol na mga puno ngayon sa bundok, malaya sila? Diba? Bakit ngayon sa panahon natin ngayon, malaya sila? Bakit tawag dito, bakit hinahayaan ng gobyerno yun? Nung panahon ni PRRD, isa sa mga pinahinto ni PRRD ang ganyang gawain. Dahil alam naman natin na ayaw din ni PRRD yan. At diyan naman natin ipapasok si Pastor Apollo Siquiboloy. Alalahanin natin, napakahalaga ni Pastor sa mga ganitong usapin. Dahil kung makikita niyo yung Prayer Mountain at Glory Mountain, talagang kung ma-adapt ng buong probinsya yon, ng buong Pilipinas yung gano'n, napakaganda ng natin. Baka itong pagbaha-baha na to, yung mga bagyo-bagyo na yan, mawawala yan dito. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television. Nagbabasa ka pala? Pangulo, nood ka rin sa YouTube. Nasa na mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. Natanong na Gago! Andiyan daw yung mga flood control na overwhelm lang. Ang lupit ng dahilan mo. Kupal ka ba, boss? Gago! Andiyan daw yung mga flood control. Overwhelm lang. Ay, naku po. Ang ganda ng mga dahilan mo. Panalo. Pasok sa banga ng Pangulo kung kontento ba siya sa pagresponde ng pamahalaan sa ito sige, sabihin na natin nandun yung mga flood control. Nandun na nga yun Nandun na yung flood control. Sige, nandyan na lahat yan. Ang tanong ho kasi dyan kung matibay ba. Kasi may mga kumalat na mga picture, mga video na yung ibang mga flood control, ibang mga tulay, ibang mga tinatawag dito yung sa gilid ng mga river. Ang nakalimutan ko yung tawag doon, yung may mga bato. Halos walang laman pala sa loob. Yung ibang flood control parang napaka hihina or walang tibay. Yung mga tulay na mga nawasak, walang mga bakal. Ayun din yun. Sige, paboran natin paminsan-minsan si Pangulong Marcos. Okay, nandiyan nga yung flood control. Ang tanong, matibay kaya?
Gago! Kasi kung matibay yan, hindi yan basta-basta masisira ng ganyang bagyo. Paalala lang po hindi naman kalakasan to si Christine. Hindi kalakasan si Christine, hindi katulad ng mga unang mga bagyo, no? At ang masakit pa rito, dyan, lalong-lalo dyan sa Bicol, na di umano, nanggaling sa bibig ni BP Sara Duterte, na isa sa mga humahawak ng budget ng Pilipinas si Saldico. So kung doon pa lang, no, doon na alam natin na siya pala yung humahawak ng ng pondo na yan ng buong Pilipinas, isa sa mga humahawak, bakit hindi niya man lang mapagtuunan ng pansin yung lugar niya? Bakit parang sobrang hindi naman hindi ang sinasabi nga ng mga tiga Bicol first time in history nga daw po yung nangyari sa kanila ngayon. Oo, tinalo pa sila ng Marikina. Yung Marikina laging lubog sa bahayan. 'Di ba? Yung Bicol, daanan talaga ng bagyo yan, pero hindi naman ganyan kapinsala yung kalaki ng napipinsala sa kanila. Yun Daang dalawang bagyo. I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. Mahigit 100 ang Never enough. BBM kaugnay ng disaster response is never enough. Gago! Babakanta na lang si Marcos sa inyo nasawi sa pananalasa ng bagyong Christine at Leon. Itinuturing daw itong malaking trahedya ng Pangulo. Pero pagsisiguro niya, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng makakaya sa mga ganitong kalamidad. Sana nga. 60 milyong piso mula sa Office of the President ang ibinigay sa Batangas. 6 na po. Magkano? 26 million. Walang niya. Kapag may nababagyuhan, 26 million lang bibigay nyo. Pero kapag pondo ng paayuda, 500 billion. Okay. Gago! Diba? Parang napaka-unfair naman nata nito. Dito ho natin makikita na napaka-unfair ho ng gobyerno. Kapag yung mga bataan nga ni Romualdez or mismong si Romualdez, di ba, na-issue yung about sa 500 billion pesos. Pang-ayuda lang yun. Yung ginagamit natin sa pang-ayuda ngayon. Tapos dito sa mga nasalanta ng bagyo, 26 million lang. Bagay, tambak na ng utang ang Pilipinas ngayon. Pagkano na utang ng Pilipinas sa ngayon, nasa 16 trillion pesos. O nga pala, shoutout nga pala dyan sa mga tansudugyot vlogger. Diba sinasabi nyo na kung saan napunta ang 11 trillion or bakit nagkaroon ng utang na 11 trillion si PRRD nung panahon ng pagiging presidente niya. So ito naman yung ibabalik namin sa inyo, no? Partida ho nun may pandemya nung panahon na yun. Kaya ganun kalaki ang naging utang ng Pilipinas. Ito ngayon, isang beses lang nagkatrahedya ng ganito sa Bicol lang. Paalala yung COVID po or yung virus na yun or yung pandemya noon ay buong Pilipinas. Eto po Bicol lamang. Tapos nagkaroon tayo ng utang na nagkakahalaga ng 16 trillion. Saan napunta yun? Saan ginamit yun? Diba? Ilang tulong sa mga nasalanta. Nabahagi rin ng construction materials para sa mga nasira ang bahay. Nagbabalita. Grabe naman yung plywood na yun Wait lang parang mas malaki pa yung pinapabahay project ko Parang malaki pa yung pabahay project ko doon. Ang lambot ko na. Nabahagi ng construction materials para sa mga... tingnan nyo, doble-doble na kung baluktot na baluktot Ano to, yung pang forma ng poste ng bahay? Anak ng teteng na. Namimigay na lang kayo, ganito pa. Pag naulanan yan, wasak agad yan. Gago! Nasira ang bahay. Nagbabalita mula sa frontline. Ako po talaga, buhay nga naman. Ang buhay. Yan talaga ang mga buhay ng buhay. Dito, ano naman to? Handang paimbestigahan ng flood control project ng pamahalaan. Ito, panoorin natin. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control.
Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Ito balikan natin to. Alam ko, napanood nyo to kanina. Alam nyo, napakaganda nito. Napakaganda to na dapat nga hindi na antayin. Dapat hindi na nga hinaantay yung ano eh. Dapat hindi na inaantay yung tawag dito yung sinasabi or sasabihin pa lang ng presidente na, oy, imbestigahan nyo nga yung flood control ko. Dapat hindi na inaantay dahil yan matagal na hong inihiling ng taong bayan yan. Hindi lang sa Senado kundi dyan sa Congress na dapat imbestigahan niyang babatungkol sa flood control na yan. Ay alam naman ho natin na umaabot po ng 1.4 billion per day ang budget dyan sa flood control na yan. So gaano po kalaking pera nun sa araw-araw po na ano yan na ginagastos hindi naman ho pera ni Marcos yan kundi pera ho natin yan na tayo na mga taxpayer. Pera ho ng taong bayan yan, hindi ho nila pera yan. So dapat na paimbestigahan. Sana nga matuloy. At sana maging patas yung pag-iimbestiga. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naghahanap kung nasaan ang mga flood control project ng pamahalaan na inaasahan sana na makatutulong upang hindi gaano tumaas ang mga pagbaha sa mga lugar na naapektuhan ng magkasunod na bagyo. Paliwanag ni Pangulong Marcos, hindi lang talaga nakayanan ng mga flood control ang malaking volume ng tubig na ibinagsak ng ulan ng Bagyong Christine, lalo na sa Bicol Region at malaking bahagi ng Calabarzon Region. Ayon sa Pangulo, walang problema sa kanya kung bubusisiin man o iimbestigahan ng Kongreso ang budget na inilaan para sa mga flood control project. Sige. Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Wow! Gago! Di ko alam kung saan pinanganak to si Marcos. Sa loob daw ng kasaysayan ng Pilipinas, ito daw yung pinakamalakas na bagyo. Ngayon lang daw nangyari ito. Gago! Yung sabi ko si Marcos, magtutulog eh. Kasi lagi yung puyat eh. Wala ka tuloy alam. Gago! Anak ng teteng tong presidente natin, laging tulog. Hindi mo alam kung tulog o lutang eh. Ay nako, kasaysayan. Ang labit ng kasaysayan mo, Mar. Labit ng kasaysayan mo. Samantalang, lipat tayo, dito tayo. No, sa ito, Proof Carlos. May patutsada sa advisor ni BBM, sablay ang sagot. Ang sagot sa flood control, bumanat ng history. Sa pinaka-latest na SONA ni Bongbong Marcos, pinagmalaki nito ang over 5,000 na flood control project ng kanyang administrasyon. Ilang araw rumagasa ang baha sa Luzon dahil sa bagyong Karina, hindi daw gumana ang flood control dahil nabangga ng barko. To cut the story short, sumunod ang bagyong Christine, at naulit muli ang malalang baha sa Bicol at Luzon at ito naman ang alibay ni Marcos na overwhelmed daw ng tubig ang kanyang flood control projects. Dinipensahan ni Bongbong Marcos ang posibleng investigasyon sa mga flood control project sa bansa at sa kanilang budget kasunod ng matinding pagbaha dulot ng matinding tropical storm Christine at bagyong Leon. Talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito, sabi ni Marcos sa isang panayam. Kaya ang gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, pagtitibayin natin ang mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay, dagdag pa niya. So, saan kaya hinugot ni Marcos ang sinabi niyang sa buong kasaysayan ng Pilipinas ay ngayon lang ito nangyari? Di ba mas malakas pa sa bagyong Christine ang bagyong Yolanda at bagyong Rolly at marami pang iba? Bakit nagkaganon, Bongbong? Ito yun ito yung Yolanda. Highest wind speed. Highest wind speed, Ito Yolanda. Nasa 315 kph.
Samantalang si Christine is 145 kph. Ang namatay nung panahon ni Yolanda ay 6,352 dead and 1,771 missing, di ba? At dito naman sa kaso ni Christine ay 146 dead, 91 injury at 3 nawawala. At sa panahon naman ni PRRD ay 20 ang namatay at 3 rin ang nawawala. So ngayon, eto yan. Sino kaya ang advisor ni Marcos Jr.? Bakit kaya hindi niya alam, no? Alam mo, minsan naiiwagaan na ako sa'yo, Marcos. Hindi ko alam kung ano talagang meron ka. Sabi mo yung pinakamalakas sa kasaysayan. Wala talaga itong alam. Issue na ito ay binigyan naman ng supalpal ng ilang personalidad sa social media. Ayon nga kay KLCI, kawawa naman yung flood control projects. Parang ako sa harap ng buffet. Advice ko sa mga kababayan natin na nakatanggap ng construction materials mula sa government. Huwag po sana kayo maging maluho. Huwag niyo po sanang gawing mansion ng mga bahay niyo at ubusin lahat ng materials na bigay sa inyo. Kung Ay, itong sinasabi ni Christine na to is kabaliktaran to. Kasi ni Crisette Laureta Chu, no? Ito ay kabaliktaran. Alam niyo kung bakit? Explain ko sa inyo, ha. Una-una tingnan niyo yung binigay. Una-una yung paku pa lang, ano yan, nakakalating kilo? Ilan yung yero? 5. Tapos ilan yung plywood? Ilan yung plywood? Sabihin natin 10. Gago! Asan yung pamoste dyan? Ayop na yan. Tapos may parating pang bagyo. O kapag inilagay nila yan dun sa kanilang bahay, hindi wala rin, useless din. Di sayang lang din yung pera na inilaan dyan sa mga materialis na yan. Ay, nako po. Patipid po kayo. Tipirin po para next time meron pa rin tayong extra na materials. Huwag po gagawa ng building agad. Ayon naman kay Tio Moreno ay Diyos ko Lenny version 2.0. Ayon naman kay Adrian Pascual ay overwhelmed. Slightly better than Lenny dahil pawid yung kay Boba at ito ay 2 pirasong yero. Hindi naman 2. Siguro mga 5 piraso yan, no? Ito naman yung video doon, no? Yung sinasabi. So ito naman yung sinasabi nila. Ito yung sinasabi nila na nasaan yan? Nasaan yan? Maganda. Ito. Yan, pawid yan. Ito yung panahon ni Lenny Robredo na namigay siya ng pawid. Alam niyo, marunong ako gumawa nito, ha? Ito panoorin natin. Noon nang nagbibigay ng tulong si Lenny Robredo sa mga nasalanta ng bagyo at baha. Ang kanyang naibibigay ay tanging pangnipa o mga pangkubo lamang at coco lumber na siya namang tinanggap ng mga netizens. Siyempre, no choice sila dyan. Tatanggapin nila yan. Dahil choice naman Pero ngayong Marcos administration... Grabe, ang nipis ng mga plywood. Grabe, no? Dito lang nakakaawa lang talaga ang mga kapwa natin Pilipino sa kadahilanan na kapag ang mga politiko ay binigyan ng budget ng Office of the President is billion, no? Hindi po milyon na billion. Alalanin natin nung nakaraan ay may nabigyan ng 500 billion, di ba? So para daw yun sa mga project ng mga congressman. At kalaunan, lumabas naman na nagsisiyamanan at nagsisimahalan ng mga relo ng mga kagamitan ng mga congressman. At pati yung mga bag, may kotse pa nga na 18 million bulletproof. Bulletproof. Tama ba bigkas ko? Ang bubululata ako. So dito, mapapansin nyo, bakit ganun? No, itong mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo na dapat sila yung mas deserve na mabigyan ng budget talaga ng Office of the President ng malaki. Ang binigay lang ata ditong budget is 26 million.
May kaltas pa yun. Hindi ko na sasabihin kung sino magkakaltas, pero alam nyo na kung sino magkakaltas nun. Hindi naman direktang bigay sa mga tao yun, di ba? Tapos dito, ang pinakamasakit pa dito ay yung plywood, ano lang ito. Ako po, nagko-construction ako, kaya alam ko, sa isang tingin ko pa lang, ang plywood, matibay ba o hindi. Ako na nagsasabi na hindi to matibay. At ito pa pinakamalupit dyan, yung yero parang 8 lang ata to. Yung pako ata tong nasa taas, parang kalahating kilong pako lang ata. Sa pangdingding, kulang na yan Etong mga plywood naman, sobrang ninipis dito. Pang forma lang ho yan kapag gagawa ka ng poste ng bahay. Gago! Oo, ganun na ba talaga ka? Nakakaawa lang yung mga kababayan natin na ganyan lang kaliit ang tingin sa kanila ng gobyerno. Na yung mga politiko kapag binibigyan ng budget ng Office of the President ay napakalalaki, bilyon bilyon ang ibinibigay. Samantalang dun sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo, milyon lang. Although sasabihin ng mga tanga-tangang mga supporters ni Marcos dyan na sasabihin niya, "Oy Jay, nagreklamo ka, buti nagbigay." Oo, nandun na tayo nagbigay. At karapatan na mabigyan yung mga yan, pera din nila yan Gago! Oo, pera nila yan, hindi pera ni Marcos yan. Yung binibigay ng mga materyales dyan, pera ng taong bayan yan. So ngayon, kung ibibigay man sa kanila, kagaya na sinasabi ni PRRD, na kapag binigyan kayo, tanggapin nyo dahil pera nyo naman yan Hindi naman pera nila yan So ako, pabor ako doon. Walang problema doon dito sa binigay. So thank you pa rin kahit papano. Pero hindi lang ako masyadong satisfied sa binigay. Dahil kung paulit-ulit ko nga kanina ko pa sinasabi na kapag sa politiko binigyan ng budget ang isang politiko is bilyon. Pero pagdating ho sa sa taong bayan na nasalanta pa nga ng bagyo, milyon lang. Sino po ba yun? 26 million. Paghati-hatian ng ilang residente na nasalanta sa Bicol. O sabihin na natin Bicol o ganon. Anong mapoproduce nun? Anong mapapakinabangan sa 26 million? Tapos bibigyan mo pa ng ganito. Baka yung humawak ng pera hindi rin makapunta. Baka lang baka. Hindi, ito lang, naawa lang kasi ako sa mga kababayan natin na parang ang baba naman ang tingin nyo sa mga kababayan nyo. Yung gobyerno natin parang ang baba naman. Bagay, hindi pala parang talagang ang baba. Ang baba ng tingin nila sa taong bayan, Hindi mo naman bibigyan ka ng ganyan. Hindi mo pa lang to parang 5% lang na nag-upgrade ka na medyo tumaas ka ng konti sa mga binigay ni Lenny nung panahon ng bagyo. Kawawa na yung mga tao. Nakakawa yung mga kababayan natin na sa laki ng pera natin sa gobyerno ganyan lang yung mga nakukuha nila. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood nyo at na-reactionan natin dito video, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So mega love shoutout dyan, syempre sa Alegre at sa ating mga kuya at ate, yan, sa ating grupo na wait lang, hanapin ko pa yung pangalan. Kakalimutan ko na naman, mapapagalitan na naman tuloy ako nito. Yan, mega love shoutout. Mega love shoutout sa MRSEC 2024 batch 8. Yan kami yan. Syempre banateros at may mga kasamahan kami diyan, mga kuya, Oo, at syempre mega love shoutout sa tawag dito sa Mandaluyong sa Mandaluyong diyan. Mega love shoutout diyan sa inyo mga kuya ate, So yun, anong may kukomento niyo sa mga napanood niyo, comment niyo lang po diyan sa baba. Syempre na rin po yung ating join button at sa mga medyo may konting oras yan, click niyo lang yung super thanks diyan. At pag nakakita kayo ng volume, i-volume nyo, sagad nyo na. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang panatero, walang inuurungan.
Marcos ay tinutulungan.